Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia. And today is Wednesday. And yes, ito po ang pangatlo sa mga storya na na-record na natin prior pa tayong bumalik sa ating recording with a live video. So, ang mangyayari, tulad pa rin nung nangyari nung Lunes and yesterday, na tuwing part na ng story ay makikita nyo lang ang mukha ko pero yung lips ko hindi doon tugma doon sa sa storya mismo kasi nga pre-recorded na yon, voice over na yon, okay? Pero rest assured naman, tomorrow ay bago na ang ating kwento and syempre magbabasa na tayo live. Pero bago ang lahat ng yan, nais ko munang mag-thank you sa inyong lahat dahil sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal nitong ating channel, lalong-lalo na doon sa mga hindi talaga nagsiskip ng ads at lagi pa rin nandyan at nakasuporta at nagmamahal sa atin. I love you all so much talaga, as in super duper so much. So bago tayo pumunta sa ating kwento for today's video, nako, babati muna ako. Hi ako kay Negrita Colaija, maraming salamat. Gimaras Girl, Key Charot, hello sa'yo. Cesar, maraming salamat. Marilyn Castillo, hi din kay Merchie Vlog Bukalig, maraming salamat po sa inyong lahat. Nako naman, hello sa inyo. Hi din ako kay Chazi Chai, kay Yuki Viel, maraming salamat. Rosita Benavides, thank you so much. Jennifer Tulao, hi din kay Anne Louise Monton, maraming thank you. Hi din kay Elocano Love Story, maraming salamat sa pakikinig. Elizabeth Lagunday, Drex, maraming salamat. Hi din kay Maria Elena Abe, kay Miriam Gutierrez, maraming salamat sa'yo. And hello din ako kay Daguplo Evelyn. Hi! Long time no hear mula sa'yo, Evelyn Daguplo. Hi din ako kay Lina Ladeza, kay Desiree Reyes, maraming salamat. Virgil Lopez, Melly Flores, maraming thank you. Crystalline Bacornay. Hi din ako kay Grace Sarmiento. Hi din kay Marichet, kay Daniel Felipe, maraming salamat. Hi din kay Dance Limbo. Maraming thank you. Sabi niya, marami na raw ads. Huwag kayo mag-skip ng ads please para may pantustos tayo dito sa ating munting studio para matapos na ito dahil ito po ay hindi pa po tapos. Actually, this is the old studio. Inano ko lang ang angle para mabago naman sa paningin ninyo kasi yung dito na part ay tinanggalan ko na yung mga kung anik-anik kasi dapat i-change na natin. Well, anyways, dadako tayo dyan. Sa ngayon, punta muna tayo sa ating storya na alam kong excited ka na. Kaya eto na po, wag na nating patagalin ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Minsan, ang pagkapit sa patalim ay ang tangi na lang nating masasandalan at maaasahan. Pero paano kung ang minsang pagkapit mo sa patalim ay nag-iwan ng isang sugat na akala mo'y matagal nang naghilom, pero bumabalik pala pagkalipas ng ilang panahon? Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig nitong iyong programa. Hindi man maganda ang araw ko, ay nais ko naman na kayo ay magkaroon ng magandang araw at magandang buhay. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay isang kwentong hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Isang kwento na hanggang ngayon ay nananakit pa rin, hindi lang sa aking damdamin, kundi maging sa aking kinabukasan. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Lara. Isang babaeng katulad niyo rin ay nangangarap sa buhay. Isang babaeng bata pa lamang ay gusto nang maging mayaman o di kaya ay maging matagumpay para makaalis sa mahirap naming pamumuhay. Oo, Mama Mia, katulad ng halos karamihan ng iyong mga letter sender ay galing din po ako sa hirap. Sa ngayon, iniisip ko nga, sana nanatili na lang ako sa hirap kesa sa maginhawa na nga ang buhay ko pero magulo naman
komplikado naman at hindi naman masaya. Uumpisahan ko ang aking kwento nung ako ay nag-aaral pa lamang. Para inyong mas maintindihan ang lahat ng aking mga ilalahad sa kwentong ito. Mama Mia, bata pa lamang alam ko nang salat at mahirap ang buhay namin. Alam ko nang hindi ako katulad ng ibang mga kaklase ko na makakapag-aral sa kursong kanilang gugustuhin. Hindi ako katulad ng mga nakikita ko sa telebisyon. Sa telebisyon ng kapitbahay namin dahil lumaki po ako na wala kaming TV. Panganay po ako sa 6 na magkakapatid. Tingnan nyo nga kung sino pa yung nahihirapan sa buhay, sila pa yung anak ng anak. Yun ang mga magulang ko. Mama Mia, 7 na kami pero namatay yung bunso nung nanganak ang mama. Kaya nagdesisyon ang City Hospital ng aming syudad na iligate na ang mama ko nang sa ganoon ay hindi na kami magkaroon pa ng kapatid. Kung hindi siguro na ligate ang mama ko ay baka marami pa kami, baka umabot pa kami ng 100. Buti na lang at nagdesisyon noon ng doktor na iligate na nga si mama. Dahil alam nito na walang kakayanan ng mga magulang ko para buhayin kaming lahat. At kahit 6 na lang kaming natitira ay hindi pa rin nila kinaya na tustusan maging ang aming mga pangangailangan. Nakatira po kami sa isang barong-barong. Marami po kaming magpapamilyang nakatira doon, Mama Mia, kaya minsan hindi ko na rin ramdam ang kahirapan dahil marami naman kami. I was 7 years old, Mama Mia, nung nakita ko kung gaano kahirap ang buhay. Hindi lamang po ang mga magulang ko ang naghahanap buhay para sa aming pamilya, kundi maging kaming mga magkakapatid ay tumutulong na rin. Dahil po ang aming tinitirhan ay malapit lamang sa may tulay at paglagpas mo ng tulay ay highway na, Mama Mia. Minsan kaming mga kabataan dun sa lugar namin ay dun sa highway pumupunta at humihingi ng barya-barya sa mga taong dumadaan o sa mga sasakyang nakaparada. Oo, kasali po ako doon sa mga batang nanlilimos, Mama Mia. Kung hindi naman nanlilimos ay tumutulong kami sa aming mga magulang para mangalakal. Dahil nga nasa barong-barong at squatters area kami, Mama Mia, kalimitan sa trabaho doon ay ang pangangalakal. Meron nung magkamulat na ako, nung nag-edad 10 years old na ako, Mama Mia, doon ko nakita na kami na lang yata ang pinakamahirap sa lugar na yon. Kasi yung iba naming mga kapitbahay ay nakapagpatayo na ng kanilang kahit na kubo ay bahay din naman. Tapos nakapagpakabit na sila ng kanilang kuryente. Meron na rin silang tubig na sa kanila. Hindi katulad namin. Hindi ko nga alam kung paano nila nagawa yun, Mama Mia. Sa pagkakaalam ko ay squatters lang kaming lahat sa lugar na yon. At meron naman talagang may-ari doon na hindi pa ginagamit yung lupa. Nakita kong unti-unting umuunlad at umaangat ang aming mga kapitbahay. Yung iba nagkakaroon na ng telebisyon, radyo, yung iba nga nagkakaroon na ng refrigerator. Doon ko na naumpisahang maramdaman na ang hirap pala talaga ng buhay namin. Isang gabi habang kumakain kami sa madilim naming kusina, na siya rin naming nagsisilbing tulugan at sala sa umaga, nagtanong ako bigla sa papa ko, "Pa, bakit sina Arlene? May TV na sila. Tapos sabi pa niya bibili daw sila sa Makalawa ng ref. Bakit hindi tayo makabili ng ganon?" "Anak, mahirap lang kasi tayo." "Mahirap din naman sila, Papa. Pero bigla silang yumaman." "Bakit? Anong nangyari?" tanong ko. "Basta, hindi natin gagawin yung ginagawa nila," sabi ng papa ko.
Mama Mia, habang tumatagal at habang nagkakaisip ako, ay doon ko nalaman na kaya pala, kaya pala nagiging okay ang buhay ng aming mga kapitbahay ay dahil pala sa mga iligal na gawain na kanilang ginagawa. Yung iba, yung kanilang mga ina, o di kaya yung kanilang mga ate ay pumapasok na sa mga nightclub. Pumapasok na sa mga bar at dun nagtatrabaho. Minsan nga yung iba, Mama Mia, makikita mong gabing-gabi na ay lumalabas pa ng kanilang bahay. Pusturang-pustura, maikling-maikli ang short o ang bestidang suot. Tapos nakakolorete pa ang buong muka. Ate, saan ka po pupunta? Tanong ko sa isa naming kapitbahay, sa ate ni Arlene. Oh, bakit nasa labas ka, Lara? Pumasok ka na sa inyo. Magtatrabaho lang ako. Ate, maganda ba diyang trabaho mo? Kasi nakabili kayo ng TV. Ay oo, maganda tsaka madali lang. Inaya ko nga yung mama mo pero ewan ko kung bakit ayaw niya. Yang mama mo naman may asim pa eh. Pwedeng-pwede pa yan. Hindi ko maintindihan noon masyado kung anong ibig nilang sabihin. Pero naririnig ko lamang ang mga tambay sa aming lugar, Mama Mia, na yung ate daw ni Arlene ay nagbebenta ng dangal. Hindi ko naman alam noon kung ano ang dangal o kung ano talagang ibig sabihin nun. Nung umuwi ako ng bahay ay tinanong ako ng mama ko kung saan ako galing. Mama, maganda pala trabaho ng ate ni Arlene. Kaya pala sila nagkaka-TV. Ano? Ba't mo nalaman yung trabaho niya? Nagkasalubong kasi kami sa daan kanina, Mama. At saka alam mo ba sabi niya, pwede ka raw sa trabahong yun. Itigil mo nga yung bibig mo, Lara. Hindi ako papasok sa trabahong ganyan. Mama Mia, ewan ko kung bakit nagalit bigla ang mama ko sa akin. Nangangatwiran pa ako nung biglang dumating ang papa ko. Oh, ano yung pinagkakaguluhan ninyo mag-ina? Gabing-gabi na, matulog na kayo. Kasi itong anak mo, nakausap yung ate ni Arlene. Tapos sinabi niya dito sa anak natin na pwede pa akong pumasok dun sa trabaho niya. Ano? Sino may sabing pwede ka dun? Sinabi ko nga dito sa anak mo eh. Sige na Lara, matulog ka na dun. Mama Mia, hindi ko maintindihan noon ang mga magulang ko. Meron naman palang trabaho na pwede silang gawin para umahon kami sa hirap ay bakit hindi nila ginagawa? Yun ang mga tanong na bumabagabag sa akin nung gabing yun kaya hindi ako masyadong nakatulog. Nakaidlip lamang ako pero nagising ako dahil sa pag-uusap ng mga magulang ko. Alam kong nag-aaway sila. Pinipilit nilang wag lakasan ang kanilang mga boses nang sa ganun ay wag kaming magising na magkakapatid. Pero huli na ang lahat dahil nagising na ako. Pero dahil nag-aaway nga sila ay hindi ako nagpahalata noon nagising na ako, Mama Mia. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Pwede nga akong magtrabaho dun. Ano ka ba naman? Sabi ko sa'yo kahit maghirap tayo, kahit gumapang pa tayo sa hirap, wag lang tayong gumawa ng mga bagay na hindi nakakabuti sa atin at lalong hindi makakabuti sa mga anak natin. Paano yan? Mag-high school na itong si Lara. Hanggang high school lang ba talaga natin sila pag-aaralin? Paano kung kahit high school hindi natin kakayanin? Gido naman, pwede naman ako magtrabaho dun. Isa pa, wala ka nang dapat ipag-alala pa. Hindi na ako mabubuntis. Basta ayoko. Ayoko na madungisan ang pangalan natin. Pangalan, kahit kumukulo na yung mga sikmura natin, pangalan pa rin. Naririnig ko noong tutol ng mama ko. Wag na wag mo yung gagawin ha. Ayaw na ayaw kong maririnig na pag-uusapan pa natin tong bagay na to. Kung ayaw mo palang pag-usapan natin ang bagay na to, magsumikap ka. Ikaw ang gumawa ng paraan para makakain yung mga anak natin. Para naman umangat-angat ang buhay natin. Para makapag-aral yung mga anak mo nang hindi matulad sa atin. At anong gusto mong gawin ko? Ginagawa ko naman lahat ha. Nagkukumpuni ako ng kung ano-ano. Nagkukonstruction ako, nangangalakal ako.
Lahat ng kaya kong gawin, ginagawa ko at alam mo yon. At alam mo rin, Gido, na may iba ka pang pwedeng gawin. Gaya na lamang ng kapitbahay nating si Manuel. O di ba? Hindi naman nagbibenta ng dangal yung mga anak niya o yung asawa niya. Pero tignan mo siya ngayon, umaangat na. Umaangat nga dahil nagbibenta ng pinagbabawal na gamot. Gido naman, huwag ka nang mamili ng pagkakakitaan. Malaki raw ang kitaan dyan eh. Yan ang rinig ko sa mga kapitbahay natin. Malaki nga, pero yung ating mga paa nakabaon na sa hukay. Paano? Paano kung mahuli tayo ng mga pulis? Paano ng mga anak natin? Nag-iisip ka ba ha? Gido, hindi tayo mahuhuli kung mag-iingat ka. Tignan mo nga yung mga kapitbahay natin, ilang taon na nilang ginagawa yan. Hindi pa naman sila nahuli-huli, di ba? Bakit ba gustong-gusto mong gumawa ng illegal ha? Sabi ko nga sa'yo, wag nating gagawin yan. Kahit maggumapang pa tayo sa hirap. Sige na, matulog ka na. Wag na nating pag-awayan to. Mama Mia, nakita kong tumayo ang nanay ko at pumunta ng kusina at kumuha ng tubig. Pagkatapos noon ay lumabas siya ng bahay. Hindi ko halos maintindihan nung mga panahon na yon ang mga sinasabi nila. Pero Mama Mia, isa lang ang alam ko. Ayaw ng papa ko na magtrabaho ang mama ko dun sa trabaho ng ate ni Arlene. Ayaw din ng papa ko na magtrabaho tulad ng mga tatay dun sa lugar namin. Dahil illegal daw. Ako naman nung mga panahon na yon ay hindi ko pa halos maintindihan ang ibig sabihin ng illegal. Hanggang sa nagkaroon nga kami ng pagkakataon ng papa kong mag-usap makalipas lamang ang ilang araw. Oh, nandito ka na pala, Lara. Wala ka na bang klase? Wala na po, Papa. Maghahanda lang po ako dahil tutulong ako sa inyo para mga lakal. Wag na. Mag-aral ka na lang dyan. Baka may assignment ka. Gawin mo na lang. Papa, may tanong po ako. Wag sana po kayong magagalit. Anong ibig sabihin po ng illegal na gawain, ng illegal na trabaho? Ano? Bakit mo naman alam ang mga bagay na yan? Saan mo narinig yan? Sa inyo po ni Mama, nung mga nakaraang gabi, nung nag-away po kayo. Mama Mia, nung sinabi ko ay bumuntong hininga ang papa ko. Pinaupo niya ako at umupo din siya sa tabi ko at dun niya ipinaliwanag sa akin ang lahat. Heto, wag na wag mong ipagsasabi kahit sa mga kaibigan mo, ha? Opo. Kita mo ba kung bakit umaasenso ang mga kapitbahay natin? Kung bakit nagkakaroon sila ng mga masasarap na pagkain at mga appliances na ang mamahal? Opo. Kasi po nagtatrabaho yung papa nila. Kay Arlene naman, yung kanyang ate raw ang nagtatrabaho para sa kanila. Oo nga anak, nagtatrabaho sila. Pero yung mga trabaho nila, yan ang mga trabahong hindi dapat ipagmalaki. Bakit po? Ang trabaho ng ate ni Arlene ay nagbibenta ng aliw. Aliw? Ano po yun? Basta, sumasama-sama siya sa iba't ibang lalaki para magkapera. At ayoko na gawin yan ng mama mo o ng kahit na sino sa inyong mga anak ko. Kasi hindi nakakabuti yun. Nakakababa yun ang pagkatao at pagkababae. Tapos, yung trabaho naman ng ibang tatay ibang tatay ng mga kaibigan mo, yan sila, nagbibenta ng ipinagbabawal na gamot. Yung nakaka-addict ba? Droga po, Papa. Huwag mong lakasan ang boses mo. Pero oo, yun. Hindi maganda yun sa katawan. Maraming mga kabataan ang napapahamak dyan. Maraming mga pamilya ang nasisira dahil dyan. Kaya hindi ko yan gagawin, anak. Kaya sana maintindihan mo kung bakit mahirap pa rin ang buhay natin. Dahil ang pinili kong hanap buhay ay eto. Etong hanap buhay na to, marangal, pero napakaliit ng kita. Doon ko naintindihan ng papa ko, Mama Mia. Doon ko naintindihan kung bakit ayaw na ayaw niya na pumasok ang mama ko sa trabaho ng ate ni Arlene. At ayaw naman niya na pumasok sa trabaho ng ibang
mga tatay ng mga kaibigan ko kahit na ilang beses na siyang inaalok ng mga ito. Mama Mia, lumipas pang mga taon. Second year high school ako noon. Hindi ko malilimutan yon. Umuwi ako ng bahay na natataranta ang nanay ko. Mama, anong nangyayari sa'yo? Arlene, butit nandito ka. Bantayan mo muna tong kapatid mo, ha? Pahiran mo ng basang bimpo. Bakit po? Napakataas ng lagnat. Sige na, aalis muna ako at bibili muna ako ng paracetamol. Inalagaan ko ang bunso kong kapatid nung mga panahon na yon. Mataas na mataas ang lagnat niya dahil napakainit ng buo niyang katawan. Kahit ang hangin na isinisingaw ng katawan niya, Mama Mia, ay mainit din. Kaya alam ko noon na hindi yun basta-basta lagnat. Dumating ang nanay ko at pinainom ng paracetamol ang aking kapatid. Bumaba naman pero makalipas lamang ang 1 oras ay tumaas ulit ang kanyang lagnat. Kaya naman nagdesisyon na noon ang papa ko na dalhin ng bunso kong kapatid sa ospital para mapacheck up. Sa ospital na isang pampubliko, Mama Mia, kung saan pila-pila pa talaga. Inabot pa kami ng halos kalahating araw sa pila bago kami naisugod sa emergency room. At doon namin nalaman, Mama Mia, na dengue pala ang sakit ng kapatid ko. At malala na ito dahil may ibang mga organs na raw sa kanyang katawan ang naapektuhan, sabi ng doktor. Mahaba-habang gamutan to. Tapos dahil may ibang mga organs na, may mga gamot ka rin kailangang bilhin. Mga gamot na wala dito sa ospital natin. Sabi niya noon sa mama ko. Pagdating ng papa ko ay sinabi agad ng mama ko ang sinabi ng doktor. Namong problema noon ang papa ko dahil wala raw siyang kapera-pera. Binili na raw niya ng ulam para dun sa mga natitira ko pang mga kapatid sa bahay. Oh, Lara, umuwi ka na doon. Alagaan mo ang mga kapatid mo. Dahil magbabantay dito ang mama mo at ako naman ay hahanap ako ng paraan para makautang, para may pambili tayo ng mga gamot ni Bunso. Umuwi ako sa amin, binantayan ko ang mga kapatid ko. Natulog ako noon, Mama Mia. Kinabukasan ay may 2 itlog na naiwan sa lamesa at may bigas na rin. Kaya niluto ko yun para sa aming magkakapatid bago kami pumasok sa eskwela. Pag-uwi ko ng bahay, Mama Mia, ay wala pa rin katao-tao. Pero ilang saglit pa ay dumating ang aming kapitbahay. May pinapasabi daw ang mama ko sa akin. Puntahan ko raw ang bunso kong kapatid sa ospital dahil may lalakarin daw siya. Mag-aalas 5 na noon ng hapon. Hindi pa ako umalis dahil inantay ko pa ang iba kong mga kapatid na makauwi para makapagpaalam ako. Nung makarating na nga sila, ay binilin ko na lang sa kanila na may sardinas akong binili. Kung hindi pa makakarating ang papa, ay sila na muna ang kumain dahil aalis lang ako. Nung makarating ako sa ospital ay nagalit sa akin ng mama ko. Bakit ba ang tagal mo? Kanina pa kita inaantay. Uuwi ka po ba sa atin, mama? Hindi. Dedelehensya ako ng pera. Kailangan na kailangan ng kapatid mo dahil sabi ng doktor gumagrabe na raw siya. Mama Mia, hindi na ako nagtanong pa dahil nagmamadali ang mama ko noon. Pagbalik niya kinabukasan ay may dala na siyang pera. Binigay niya agad ang mga pangangailangan ng kapatid ko. Pinauwi na rin niya ako para pumasok na rin ako sa paaralan. Pumasok ako noon ng walang tulog. Mag-uwi ko ng bahay, Mama Mia, ay dito na nagsimulang masira ang aming pamilya. Nakita akong naglalasing ang papa ko. Pa? Anong ginagawa mo? Bakit ka umiinom? Sana yung perang pinang-inom mo, pinampagamot na lang natin kay Bunso. Huwag kang mag-alala, Lara. May pera na ang nanay nyo para sa pagpapagamot sa kapatid nyo. Spo? Talaga po? Oo, kaya yan mo na akong uminom dito. Pero hindi natapos doon, Mama Mia. Nakalabas naman ang bunso naming kapatid ng ligtas. Pero mula noon ay lagi nang nag-aaway ang mga magulang ko. Sinisigawan na rin ng ama ko ang nanay ko na dati naman ay hindi niya ginagawa. Alam mo naman, Gido, ginawa ko lang yun para sa anak natin. Kasi walang nagpapautang sa atin eh.
Paano ba kasi hindi naman tayo makakabayad dahil alam naman nila na wala tayong pambayad? Pero kahit na, di ba sinabi ko sa'yo, kahit gumapang tayo sa hirap, basta wag mo lang gawin ang bagay na yon. Gido naman, buhay ng anak mo ang nakataya. Hahayaan mo bang mamatay ang anak mo, ha? Kahit na, sabi ng ama ko at umalis ito. Mama Mia, tinignan ko lang noon ang nanay ko at naintindihan ko na kung anong ginawa niya. Sa totoo lang, medyo nandiri ako sa kanya nung mga panahon na yon. Kaya lang ngayon, Mama Mia, ay naintindihan ko na kung bakit niya yun nagawa. Pero nung uumaga na at dumating ang tatay kong lasing ay nag-away na naman sila. Hanggang sa pisikal na niyang nasaktan ng nanay ko. Nasampal at nasuntok niya ito, buti na lang at nandun pa kaming magkakapatid at inawat namin sila. Umiiyak na noon ang iba kong mga kapatid, Mama Mia, dahil first time lang po naming masaksihan na ganun katindi ang away ng aming mga magulang. Oo, mahirap naman kami. Wala kaming yaman at salat kami sa lahat ng bagay. Pero kahit na ganun ay nakita naman namin na nagmamahalan ng aming mga magulang habang kami ay lumalaki. Pero sa araw na yun, Mama Mia, first time naming nakita na parang sinapian ng demonyo ang tatay ko at nasaktan niya ng pisikal ang nanay namin. Nahimasmasan naman si tatay at umalis ulit ito kahit lasing na lasing pa rin. Lumipas pa ang mga araw, walang pagbabago. Ganun pa rin, away pa rin sila ng away hanggang sa parang naging routine na rin ang pananakit ng tatay ko sa nanay ko. Isang umaga, nagising ako, Mama Mia, na nagsisisigaw ang tatay ko. Dahil yun pala, wala na ang mga gamit at damit ng nanay, pati na rin ng dalawa kong mga kapatid. Nilayasan na tayo ng ina ninyo at dinala pa talaga ang dalawa niyong kapatid. Siguro gusto niyang idamay sa ganyong buhay niya, sa immoral niyang buhay. Galit na galit ang tatay ko nung mga panahon na yon. Hinanap naman niya ang nanay ko pero kahit kung saan-saan pa niya ito hanapin ay wala naman siyang natagpuan, Mama Mia. At ganun-ganun na lamang. Sa isang iglap ay biglang nasira ang dati ay solid naming pamilya. Ganun talaga ang kahirapan. Nakakasira ng buhay at nakakasira ng buong pamilya. Lumipas pa ang mga taon. Nagsumikap ako noon, Mama Mia, na mag-aral ng mabuti. Hindi naman po sa pagmamayabang pero matalino po ako pagdating sa klase. Lagi po akong nangunguna o pumapangalawa sa klase. Hanggang sa graduate nga ako bilang salutatorian. Merong isang nag-offer sa akin na paaralan ng isang full scholarship para sa college, Mama Mia. Magkukolehiyo ka pa? Dagdag gastos lang yan. Buti pa, magtrabaho ka na lang. Sabi ng papa ko. Papa, hindi po. Eto po ang susi para makaahon tayo sa kahirapan. Alam ko naman yan, Lara. Pero napakahirap ng pera. Napakahirap kitain. Dyan pa naman sa kolehiyo, malaki-laki ang gastusin dyan. Dun pa nga sa high school mo, kahit pang publiko lang yun, ang laki-laki na ng gastos ko. Papa, may scholarship naman ako. Oo nga, may scholarship ka nga. Pero, hindi naman lahat covered dun, di ba? Hindi lahat babayaran nila. Paano yung uniforme mo? Paano yung pamamasahe mo? Medyo malayo pa yun dito sa atin. Kaya nga, Papa, magpapaalam sana ako sa inyo. Magbo-board ako doon. Maghahanap ako ng trabaho. At anong trabaho naman ang papasukin mo tapos mag-aaral ka? Basta po, may makikita talaga ako. Dahil porsigido ako noon, Mama Mia, ay naghanap talaga ako ng mapapasukan. Meron namang tumanggap sa akin na isang kainan, kaya lang, Mama Mia, medyo mababa ang pasahod. Ayaw pa nga sana akong tanggapin nung mga panahon na yon dahil 17 years old pa lamang ako. Kailangan daw na 18 years old bago magkapagsimula. Pero todo-todo talaga ang pakiusap ko sa kanila para tanggapin ako, Mama Mia. Sige na po, mag-18 naman na ako sa susunod na mga buwan.
Kung nagtataka kayo kung bakit first year college ay mag-18 na ako, yun ay dahil hindi po ako nakapag-aral on time, Mama Mia. Dahil nga sa hirap ng buhay namin noon. Magna-9 na ako nung in-enroll ako ng grade 1 ng mga magulang ko. Kaya rin siguro ako ang pinakamatalino sa klase dahil ako ang pinakamatanda. Kaya ayun, Mama Mia. Tinanggap din naman ako pero napakababa ng sweldo. Pero ang mabuti doon ay libre naman ako sa tirahan, which is doon sa karinderya. At libre din ako sa tubig at kuryente. Kaya naman yung aking kikitain ay pambayad ko na lang ng kung ano-ano sa eskwela o di kaya ay pampamasahe ko at pang project ko. Kahit na napakahirap na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho, ay tiniis ko, Mama Mia. Ang kainan na yon ay bukas 2:00 ng hapon hanggang sa 2:00 ng madaling araw. Kaya yun ang oras ng trabaho ko kapag gabi. Hanggang sa pagsasara na, matutulog ako mula 2:00 ng madaling araw hanggang 7:00 ng umaga. Kasi yung pasok ko naman noon ay 8:30 pa naman, tapos hindi rin naman ganong kalayo ang paaralan mula doon sa aking pinagtatrabahuan. Makalipas ang 3 taon ay naging okay naman ang takbo ng buhay ko. Kahit na wala akong masyadong balita tungkol sa mga kapatid ko kasi madalang lang akong nakakauwi sa amin, Mama Mia, dahil nga mas inuuna at pinaprioritize ko noon ang trabaho, ay tiniis ko pa rin. Sabi ko sa sarili ko kapag naging maayos na ang buhay ko, kapag nakagraduate na ako at makahanap na ako ng matinong trabaho at may magandang pasahod, ay matutulungan ko na ang mga kapatid ko. Mababalikan ko na sila at magkakasama na ulit kami. Pero Mama Mia, kung kailan nalalapit na noon ang inaasam-asam kong tagumpay, ay dito naman po nagsimula ang malaking pagsubok sa aking buhay. Kung kailan 1 taon na lang ang titiisin ko at makakapagtapos na ako ng kurso ko, Mama Mia, ay bigla akong bumagsak sa scholarship ko. May mini-maintain kasi akong grado sa scholarship ko, Mama Mia. At bigla po itong bumaba. Hindi ko alam dahil siguro nahihirapan talaga ako sa iba kong subject at wala din talaga akong sapat na oras para pagsumikapan ng subject na yon dahil nga sa trabaho ko. At dahil doon ay natanggal ang scholarship ko, Mama Mia. Ginawa ko naman ang lahat, Mama Mia. Ginawa ko ang lahat para maipasa ang mga subjects na yon, pero sadyang kinulang. Kaya ang ginawa ko ay nakiusap talaga ako dun sa nagbibigay ng scholarship sa school. Halos lumod na ako noon sa harapan nila pero hindi talaga nila ako napagbigyan dahil nga policy daw talaga yun ng school. Kung pagbibigyan daw nila ako ay mapipilitan din daw sila na pagbigyan yung iba. At baka dahil doon ay bumaba ang standard ng school. Wala akong nagawa dahil kahit umiyak na ako sa harapan nila ay hindi pa rin nila ako pinagbigyan. Hindi ko alam noon, Mama Mia, kung saan ako kukuha ng pang-enroll ko. Meron naman akong naipong pera pero kulang na kulang pa yun. Dahil kasi ang enrollment sa amin ay dapat 5,000 pesos, Mama Mia. Kaso yung naipon ko ay nasa 2,300 pesos pa lamang. Tapos malayo pa po ang pasahod. Sinubukan ko rin na kausapin ang amo ko sa karinderya na kung pwede ay mag-advance ako ng sweldo ko. Mama Mia, sabi niya pwede naman daw. Kaya lang kung makakapag-enroll ako, ano daw ang kasiguraduhan ko na mababayaran ko yung tuition ko. Makakapag-enroll ka nga kung pa-advancein kita ngayon. Pero paano sa susunod? Paano kapag midterm exam na? O di kaya pag prelim exam nyo na? Anong magagawa mo kung hindi ka makakabayad? Nag-isip ako noon, Mama Mia. Tama naman siya. Pero sinabi ko sa sarili ko noon na hahanap na lang ako ng paraan. Total pagkatapos ng enrollment ay may 1.5 buwan pa naman ako bago ang prelim exam namin.
Kaya yun ang ginawa ko. Nag-CA nga ako sa kanya ng pera para naman may pang-enroll ako. Nakapag-enroll nga ako pero yung utak ko naman ay nag-iisip na kung saan ba ako hahanap ng pera para sa tuition ko. Uy, ano iniisip-isip mo dyan? Tanong sa akin ni Jessa, isa sa mga lagi kong nagiging kaklase na siyang naging kaibigan ko na rin. Alam niya lahat ng pinagdadaanan ko sa buhay. Alam niya na iniwanan kami ng nanay namin. Lahat-lahat, Mama Mia, ay sinabi ko sa kanya. Kaya naman, sinabi ko na rin ang problema ko sa kanya noon. Nako, alam mo ikaw, talagang pera lagi ang problema mo, no? Yun din kasi talaga ang problema namin sabi niya. Pero buti na lang may solusyon ako dyan sa problema mo. Talaga? Oo. At eto din ang sinilusyon ko nung nagkakaproblema kami sa pera sa bahay. Pero hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa iyo to Ano? Sabihin mo na. Bakit mo naman itatago yan? Kasi alam ko naman ang prinsipyo mo. Alam ko ang prinsipyong pinalakihan sa'yo ng tatay mo. Doon, Mama Mia, ay nagkaroon na ako ng ideya sa ibig niyang sabihin. Pero syempre, hindi ko siya pinangunahan. Tinanong ko pa rin siya. Prinsipyo, anong ibig mong sabihin? 'Di ba? Ang tatay mo ayaw na gumawa kayo sa tingin ng mga taong maling bagay para lamang sa pera? Kahit na gumapang pa kayo sa hirap? Kahit nga siguro mamatay nun ng kapatid mo Natahimik ako bigla, Mama Mia. Huy, wala akong ibang ibig sabihin nun Gusto ko lang talagang i-stress kayo ng mabuti na itong sasabihin ko ay baka hindi mo magustuhan. Sige na, sabihin mo na. Alam mo kasi, Lara, pumasok kasi ako sa isang trabaho na alam kong pandidirihan mo. Ano? Pumasok ka bilang... Oo, pumasok ako bilang prosti sa isang bar. Alam mo kasi, kailangan ng pera Hindi naman maaari na hindi ako gumawa ng paraan. Kasi walang-wala na talaga kami tapos namumroblema pa kami dahil sa mga gamot ng nanay ko. Alam mo naman yun, di ba? Sana wag mong husgahan yung ginawa ko, Lara. Wala naman akong karapatang husgahan ka Pero bakit mo sinasabi sa akin yan ngayon? Kasi baka ito na ang sagot sa mga problema mo. Di ba sabi mo ayaw mong tumigil kasi 1 taon na lang? Hindi rin naman kasi sigurado, Jessa, na kapag tumigil ako makakaipon ako ng malaking halaga para sa pag-aaral ko. Tsaka 1 taon na lang naman, 'di ba? Sayang din kung tumigil ako. Yun nga ang sinasabi ko sa'yo. Paano yan? Paano mo tutustusan yung tuition mo? Paano? May mga projects pa tayo, tapos gagraduate pa, 'di ba? So marami pang mga gastusin. Alam mo, Lara, gustuhin ko mang tulungan ka, pero yung kinikita ko rin, alam mo namang pinangtutulong ko rin sa pamilya ko, 'di ba? Tapos sakto-sakto lang din para dito sa pag-aaral ko. Alam mo naman, hindi rin ako scholar dito. Matagal na wala ang scholarship ko. So, anong maimumungkahi mo? Tanong ko sa kanya. Kung kakayanin ng sikmura mo, kung pwede mong baliin yung prinsipyo mo, pwede ka namang pumasok dun sa bar na pinagtatrabahuan ko. Sasabihan ko si Mamo. Sabi niya, Mama Mia, na ang tinutukoy niyang Mamo ay ang may-ari ng bar na kanyang pinapasukan. Pero kasi, Jessa, hindi ko alam kung kakayanin ko ang ganyang trabaho Oo, alam ko. Tsaka isa pa, wala pa kasi akong karanasan. Alam mo kung ano mabuti? Sana umanap ka na lang ng lalaki, ng boyfriend. Tapos doon mo ibigay ang sarili mo. Pagkatapos mo noon, tsaka ka pumasok sa ganitong trabaho. Ano? Oo, nang sa ganun ay hindi ka manghinayang, wala naman akong boyfriend. Kaya nga, sagutin mo na yung isa sa mga nanliligaw sa'yo. Alam ko, 2 nanliligaw sa'yo ngayon
Yoko nga, wala naman akong gusto sa kanila. Eh di kung ayaw mo, pwede naman na sabihin natin kay mamo na virgin ka pa. Kasi ang alam ko kapag ganun, mas malaki ang kita. Baka 2 trabaho mo lang doon o 1 linggong trabaho mo lang doon, mababayaran mo na ang whole year tuition mo. Mama Mia, umayaw ako nung una. Umayaw ako sa offer ni Jessa kasi nga hindi naman ako sanay sa ganun. Pero nung malapit ng mag-prelim, ay kinakabahan na ako. Hanggang sa parating na nga ang prelim exam at kailangan na namin ng clearance. Nag-promissory note muna ako sa finance namin. Binigyan naman ako ng clearance, Mama Mia, dahil unang beses pa lang naman yon. Pero ang sinabi sa akin dun sa finance ay hindi na raw ako makakapag-promissory note sa midterm kapag hindi ko pa nabayaran yung sa prelim. Nasasayangan ako, Mama Mia. Nasasayangan talaga ako. Kaya naman, pikit mata ko na lang na tinanggap ang offer noon ni Jessa sa akin. Uy, papayag ka rin naman pala eh. Wala na kasi akong choice, Jessa. O sige, sasabihan ko si Mamo ha. Sama ka sa akin mamaya. Di ba pwedeng bukas na lang? Mamaya na girl, wag mo nang ipagpapabukas yan. Bakit ba? Meron ka ba ngayon? Wala naman. Katatapos lang last week. Ay sakto yan kasi wala ka ng monthly period ngayon. Ako naman, hindi ako papasok ngayon. Well, magsasayaw lang pero hindi ako tatanggap ng customer dahil meron ako eh. Kaya may pagkakataon na may pagpakilala ko kayo ni Mamo sa isa't isa. Mama Mia, dinala niya ako sa isang bar. Sa labas ng bar ay hindi mo aakalain na ganong uri ang bar na yon. Pero pagpasok namin ay sinalubong kami ng isang sexing matronang babae. Oh, eto na ba sinasabi mo, Jessa? Oo, Mamo, eto na nga. Nagtaka ako nun, Mama Mia. Paanong nasabi ni Jessa sa mamo niyang tungkol sa akin eh? Kasasabi ko lang kanina sa kanya na pumapayag na ako. Siguro tinext niya. May maganda ka, Iha. Totoo ba yung sabi ni Jessa na never been kissed at never been touched ka pa? Nahiya naman ako sa kanyang pagtatanong dahil napakalakas ng boses niya noon, Mama Mia. Well, malakas din naman ang tugtog sa bar na yon kaya wala rin siguro namang ibang nakarinig, ano? Opo, matipid kong sagot na nakayuko dahil sa kahihiyan. Nako, wag kang mahihiya, Iha. Alam mo bang dolyares ang kitaan dito? Lalo na sa mga katulad mo nung wala pang experience. Teka ha, ikaw ang ibibigay ko mamaya kay Mayor. Mayor po? Tanong ko sa kanya. Oo, sige na, maganda ka na. Jessa, tulungan mo tong kaibigan mo. Lagyan mo nga ng make-up, ang putla-putla eh. Kiganda-gandang bata pero napakaputla. Mama Mia, maputi naman talaga ako pero feeling ko mas lalo akong namutla dahil sa mga sinabi nung mamu sa akin. Sinong mayor ba ang tinutukoy niya? Ang mayor sa lugar namin? Takot na takot ako nung mga panahon na yon pero alam kong andito na ako. Kaya wala na akong magagawa pa. Mama Mia, bigla na lang akong pinatawag nung mamo dahil andun na raw si Mayor. Nakaupo si Mayor sa isang napakadilim na bahagi ng bar na yon. Nag-iisa lang siya sa kanyang table pero may malapit na table sa kanya na 2 na merong mga 6 na lalaking nakaupo sa bawat table. Sa tansya ko ay mga bodyguards niya yon. Nakita ako at pinakilala kami ni Mamo sa isa't isa. Hindi naman pala ito mayor ng lugar namin. Kung ganun, mayor pala ito sa ibang lugar. Well, it makes sense. Bakit naman pupunta ang mayor namin sa lugar na yon paano kung may makakita sa kanya? Mae-eskandalo siya, hindi ba? Nung pinakilala kami ni Mamo sa isa't isa ay nakita kong hindi pa naman siya masyadong katandaan. Nasa mga mids or late 40s pa siya, Mama Mia. Pero yung itsura niya hindi naman halata dahil gwapo naman ito kahit sa madilim.
At nung gabi ngang iyon ay binenta ko ni Mamo sa mayor na yon. Pero bago pa yon, Mama Mia, ay nag-uusap muna kaming dalawa ni Mayor. Tinatanong niya ang tungkol sa akin. Sinagot ko naman siya. Syempre hindi ko sinabi kung saang paaralan ako nag-aaral bilang proteksyon ko na rin. Ang bata-bata mo pa, paano ka napunta sa ganitong trabaho? Ilang taon ka na ba? Mayor, 22 po. Oh, 22 ka pa? Bata-bata mo pa. Malaki pa ang future mo. Kasi Mayor, wala kasing pera, gipit. Kumakapit sa patalim. Nag-aaral ka pa ba? Hindi ko alam kung anong isasagot ko noon. Nang bigla niya akong tanungin ulit. Sabihin mo kung nag-aaral ka pa para tignan natin kung may magawa ako para sa'yo. Opo, Mayor. Nag-aaral pa po. Graduating. Naiintindihan ko na. Kaya naman, Mama Mia, dinala niya ako sa hotel ng gabing yon. Sa hotel kung saan siya nagsistay sa lugar namin. Mayor pala siya sa isang napakalayong lugar. Mama Mia, pumunta lang sila doon dahil may mga conference ng mga mayor. Pagkatapos na may mangyari sa aming dalawa, ay binigyan niya ako ng 15,000 pesos. Sabi pa niya sa akin ay kukunin niya raw ang cellphone number ko para i-maintain na lang daw niya ako. Kasi malinis ka. Virgin ka pa nga eh. Kaya may pabonus ka sa akin. Tapos na ako magbayad dun sa mamo ninyo. Pero yung 15,000 mo, bonus mo na lang yan. Anong ibig mong sabihin na maintain, Mayor? Huwag mo na akong tawaging Mayor. Mama Mia, itago na lang natin siya sa pangalang Alden. Alden na lang. Sige, Alden. Ang ibig kong sabihin sa pag-maintain sa'yo, ako na magbabayad ng tuition mo. Madadalan din kita ng allowance mo buwan-buwan. Pero sa tuwing nandito ako, sa tuwing pupunta ako dito, dapat magkasama tayo. Dapat hindi ka hihindi sa mga gusto ko. Pinag-isipan ko yung mabuti. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Hindi ko naman sinabing sagutin mo agad ngayon. Akin na ang number mo para nang sa ganun ay matawagan kita o mai-text mo ko kung anong desisyon mo. Wala akong cellphone, Mayor eh. Ganun ba? Teka sandali. Pagkatapos noon ay may tinawagan siya. Lumabas siya sa hotel room at pagbalik niya, Mama Mia, ay may ibinigay na siya sa aking cellphone. Tandang-tanda ko pa ang cellphone na yon at hindi ko malilimutan yon, Mama Mia. Nokia N90 ang cellphone na yon. Bagong-bago, may SIM card pa. O yan, regalo ko na rin yan sa'yo. Akin na yung number dyan. Ipinonebook niya yung number ko pagkatapos noon ay umalis na siya. Naiwan akong mag-isa sa hotel. Ang sabi niya, pwede pa naman daw ako hanggang alas 12. Doon, Mama Mia, kasi bayad naman na raw yun. Pwede din daw akong mag-agahan kasi may libreng breakfast dun sa hotel. Hindi muna ako tumayo. Nagmuni-muni muna ako at pinaiyak ko na muna ang sarili ko dahil iniyakan ko ang nawala kong puri sa gabing yon. Pero tapos na. At eto na at may 15,000 na ako. May pangunahing pambayad na ako para doon sa school namin. Noong medyo may masmasan na ako ay mag-aalas 9 na ng umaga. Bumangon ako at pumunta ako sa restaurant ng hotel. Hindi ko pa nga alam noon, Mama Mia, kung saan ang restaurant at kung ano ang gagawin ko dahil first time ko talaga sa hotel. Buti na lang at mababait naman ang mga bellboy doon at tinuro sa akin kung saan ako pupunta. Pagkatapos noon ay kumain ako. Pagkatapos kong kumain ay bumalik ako sa hotel at naligo ako ng 3 beses. Iniisip ko na sa pagligo kung yun ay malilinisan ko ang sarili ko. Naisip ko noon ang papa ko, paano kaya kapag nalaman niya ang ginawa ko? Tulad kaya ng ginawa niya kay mama ay itatakwil din niya ako at hindi na niya ako papansinin ng maayos. Pero tapos na yon.
Huwag ka nang mag-isip pa ng kung ano-ano. Pagkatapos kong mag-check out ay bumalik ako sa paaralan dahil hindi ko alam kung paano mag-commute mula doon sa hotel papuntang paaralan ay nag-taxi na lang ako. Pagdating ko dun sa school ay agad akong pumunta sa finance at ibinayad ko ang perang binayad sa akin ni Alden. 13,000 ang binayad ko, Mama Mia. Yung 2,000 ay itinara ko muna dahil may mga projects pa akong gagawin noon. Palabas na sana ako ng school dahil wala naman akong pasok sa araw na yon, pero bigla akong tinawag ni Jessa. Uy, sabi ni Mamo, bumalik ka raw dun sa bar. Dahil kukunin mo raw yung bayad sa'yo ni Mayor. Hindi na, Jessa. Ayoko na eh. Sabi ko sa kanya. Anong ayaw mo na? Napagtanto ko na ayoko na talaga. Mama Mia, kumunot noon naman si Jessa. Sinabi pa niya bakit ngayon pa ako aayaw, naumpisahan ko na. Ang hindi niya alam noon ay nakapagdesisyon na ako. Magpapamintain na lang ako kay Mayor. Gaya ng sabi ni Mayor ay buti daw ako dahil alam niyang malinis. At naisip ko rin noon, buti pa kung iisang lalaki na lang ang gagalaw sa akin kaysa naman iba't ibang lalaki gabi-gabi. Talaga bang ayaw mo na? Oo eh. Paano yung kita mo? Sabi ni Mamo may 5,000 ka raw dun sa kanya. Pwede bang pakikuha mo na lang yon? Ayoko na kasing bumalik. Okay, sige, susubukan ko. Kinabukasan ay tinext ko agad si Alden. Sinabi kong payag ako, Mama Mia. Sa isang kondisyon, hindi dapat malaman ng kahit na sino ang tungkol sa aming dalawa. Inassure naman niya ako na walang ibang makakaalam kundi yung mga pinagkakatiwalaan lamang niyang mga bodyguards. Kasi raw, hindi din naman daw maganda din sa kanya na nakikipagkita sa mga babae. Kaya ayun, kinuha ni Jessa ang perang bayad dapat sa akin at binigay niya yun sa akin. Iniabot ko kay Jessa ang 1,000 pero ayaw niyang tanggapin. Akin na raw yun dahil ako raw ang naghirap doon. Bisa pa may sweldo naman daw siya. Sabi ko sa kanya ay pasasalamat yun pero hindi siya pumayag. Kaya binayad ko na lang ulit dun sa finance namin. Linggo noon, Mama Mia, tinext ako ni Alden na pupunta daw siya sa lugar namin. Tinext niya ang room number at ang hotel, Mama Mia. Doon na kami nagkita. At mula nga noon ay naging sugar baby na ako ng isang mayor mula sa malayong lugar mula sa amin. Sugar baby na niya ako dahil buwan-buwan niya akong pinapadalhan. Hindi galing sa kanya. Hindi pangalan niya ang nagpapadala, kundi pangalan ng isa niyang bodyguard na pinagkakatiwalaan. Buwan-buwan ay pinapadalhan niya ako ng 20,000, Mama Mia. Malaki, hindi ba? Nakakabayad na ako ng tuition, nabibili ko pa ang mga gusto ko at nakakauwi pa ako sa amin sa tuwing hindi ako pinupuntahan ni Alden ng weekend. Magte-text siya sa akin Wednesday kung pupunta siya ng Friday, Saturday or Sunday. Kapag Friday siya pumunta ay magkasama kami hanggang Saturday ng gabi. Kapag naman umalis na siya ay uuwi ako sa amin from Saturday ng gabi hanggang Lunes ng umaga. Since 9 a.m. pa naman ang pasok ko noon, Mama Mia. Tumigil na rin ako sa pagtatrabaho ko sa karinderya. Tinanong ng papa ko kung bakit nakakabili ako ng mga groceries kapag umuwi ako sa amin dahil alam niya na malaki raw ang aking binabayaran sa school. Hindi naman malaki, Papa. Miscellaneous lang naman dahil scholar pa rin naman ako. Pagsisinungaling ko sa kanya. Talaga? Napakatalino talaga ng anak ko. Saan pala galing yung perang pinambibili mo ng mga groceries? Ano kasi, Papa, nag-student assistant ako sa university. Kaya may sahod ako. Tapos, nagtututor din ako kapag wala akong pasok. Meron kasi akong malaking vacant in between my classes eh. Kasi alam mo na, graduating na kaya hindi na masyadong loaded. Sabi ko sa kanya at naniwala naman si Papa.
Tuwang-tuwa naman ang mga kapatid ko. Nakakapag-abot na rin ako para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at pati na rin sa kanilang pag-aaral. Nakabili na nga rin ako ng maliit na ref, Mama Mia, at medyo napaayos ko na rin ang bahay namin. Nagpatuloy ang pagiging sugar baby ko kay Alden hanggang sa makatapos na ako ng pag-aaral. Noong nakapagtapos na ako, Mama Mia, at nakahanap na ako ng matinong trabaho, ay nag-change number na ako. Nag-text muna ako kay Alden ng pamamaalam at sabi ko wag na niya akong kontakin at nagpasalamat na lang ako. Nag-change number ako. Pero Mama Mia, kahit na gano'n ay buwan-buwan pa rin pinapasukan ni Alden ang ATM na binigay niya sa akin. Nung second sem kasi, ay binigyan na niya ako ng ATM para mas madali na lang daw ang pagpapadala at ma-withdraw ko raw kahit saan ko gusto. Kahit na wala nang nangyayari sa aming dalawa, kahit na hindi na ako nagpapakita at kahit na dinilit ko na ang numero niya sa cellphone at nagpalit na rin ako ng number, ay buwan-buwan pa rin nagpapadala si Alden sa akin. Pero hindi ko ginagalaw ang perang yun. Inisip ko kasi, Mama Mia, hindi ko naman pinagtrabahuan na ang perang yon. Syempre, yung perang pinapadala niya sa akin dati na nagkikita pa kami ay ginagastos ko. Pero yung perang pinadala niya sa akin matapos kong tapusin ang aming ugnayan ay hindi ko na ginagalaw. Nalaman ko na lamang na may pera siyang pinapadala noon dahil nung magbubukas sana ako noong aking ATM, Mama Mia, dahil magsisave ako pa unti-unti doon, ay nakita kong may laman yon. At nung tinanong ko nga iyon sa bangko, ay sinabi nito na buwan-buwan ay nagkakaroon yon ng 20,000 pesos na deposit. Kaya alam kong siya lang yon. Wala namang ibang nakakaalam nun kundi siya at yung pinagkakatiwalaan niyang bodyguard. Nakikita ko nga noon si Alden sa news. Napapanews pa siya, Mama Mia, bilang isa sa pinakamabubuting mayor sa buong bansa. Inisip ko noon, mabuting tao naman talaga siya. Pero hindi siya mabuting asawa, sabi ko sa sarili ko. Lumipas pa ang mga taon. Hanggang sa, Mama Mia, may nakilala akong lalaki. Itago natin sa pangalang Jonas. Si Jonas, Mama Mia, ay mabait. Isa po siya sa mga kliyente ng pinapasukan ko. Isa siya sa mga pinakamalaki naming kliyente, kaya naman sabi noon ng boss ko ay alagaan ko raw siya. Ako ang nakatoka para sa kanyang mga orders, kaya naman kaming dalawa ang laging nagkakausap. Hanggang sa hiningi na nga niyang personal kong cellphone number. Binigay ko naman, Mama Mia, dahil ayoko ngang ma-disappoint siya at ang gusto ko ay makontak niya ako anytime kapag may problema siya sa kaniyang mga orders. Isang gabi ay bigla siyang tumawag sa akin. Sakto pa noon na nakaalis na ang truck na magde-deliver ng kaniyang mga orders. O sir, napatawag ka. May problema po ba sa mga deliveries mo? Kakaalis na po sir eh. Hindi. Nandito kasi ako sa syudad niyo ngayon. Pwede bang samahan mo akong mag-dinner? Po? Bigla akong tanong sa kanya. Huwag mo naman akong pinupo. Konti lang naman ang agwat ng edad natin eh. Sa tingin ko nasa 2 o 3 taon lang naman. Ilang taon ka na po pala? Ayan ka na naman sa po mo. 26 ako, ikaw ba? Ako naman 24. O diba sabi ko, 2 taon lang? Pero sir, ano kasi nakakahiya eh. Ano bang nakakahiya? Jonas na lang din. Tsaka wala ka naman sa opisina mo ngayon na, 'di ba? Kasi anong oras na eh. Kaya hindi mo na ako sir, hindi mo na ako kliyente. Hindi mo rin naman ako boss. Pwede ba samahan mo na lang ako? Dahil wala naman akong gagawin sa gabing yon, Mama Mia, at bukas pa naman ako uuwi sa amin, ay pumayag na lang din ako. Sumama ako sa kanya at doon ay nagkausap kaming dalawa. Hindi siya boring kausap. Magaling siyang makipag-usap at napakatalino niyang tao. May sense siyang kasama kaya naman nag-enjoy ako sa companion niya nung gabing yon. Hinihatid din niya ako sa apartment na aking inuupahan, Mama Mia.
Ah, sige, salamat sabi ko. Hindi mo ba ako aayaing magkape? Ano? Gulat na gulat kong tanong. Ay hindi, joke lang. Sige, next time na lang. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay halos gabi-gabi na niya akong tinitext at tinatawagan. At kapag nasa syudad siya, ay lagi niya akong pinupuntahan sa apartment o di kaya ay sa aming trabaho at inaayang mag-dinner o magmerienda sa labas. Tinutukso-tukso na rin ako noon ng mga katrabaho ko, pati na rin ang boss namin na baka maging kliyente na raw nila ako pagdating ng panahon kapag napangasawa ko si Jonas. Makalipas ang ilang buwan ay nagpahayag na nga si Jonas ng kanyang damdamin sa akin. Mama Mia, noong una aaminin ko na nagdadalawang isip ako na tanggapin ang offer niya na yon. Unang-una sa lahat ay hindi ko alam kung matatanggap niya ang tungkol sa aking nakaraan. Pangalawa, Mama Mia, ay wala naman na akong maipagmamalaki sa kanya. Binigay ko na sa ibang lalaki ang aking sarili. Inisip ko kasi noon, Mama Mia, na hindi na ako mag-aasawa pa. Na ang gagawin ko na lang ay magsusumikap sa buhay at iahon sa kahirapan ng aking pamilya. Pero hindi ko rin ipagkakaila, Mama Mia, na habang dumadaan ang mga araw at linggo at buwan na nakakasama ko si Jonas, ay nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya. Isa pa sa pinaka dahilan kung bakit na-inlove ako sa kanya ng tuluyan, Mama Mia, ay nung isang gabi na nagkausap kami at magkasama kami na nagdi-dinner at tumawag bigla ang kapatid ko sa akin. Isinugod daw sa ospital ang aming ama dahil na-stroke daw ito. Umiiyak na ako noon at syempre ay nag-hysteria na rin ako. Anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Jonas nung nakita niyang nanginginig ng kamay ko. Ang papa ko'y sinugod sa ospital. Ano, sang ospital ba? Tara na, ihahatid kita. Malayo dun sa lugar namin. Sige na, walang problema. Ihahatid kita, sasamahan kita doon. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Pumayag na agad ako at sinamahan ako ni Jonas papunta dun sa ospital. Mama Mia, ang totoo niyan, siya pa nga ang nagbayad sa pampaospital ng papa ko. Sa pampublikong ospital lang kasi sinugod ang papa ko dahil hindi alam ng mga kapatid ko kung saan nila ito isusugod kasi hindi raw ako makontak kanina. Pero nung dumating kami dun sa pampublikong ospital ay si Jonas ang nagdesisyon na ilipat si Papa sa pribadong ospital. Ako naman noon ay hindi halos makapagdesisyon dahil nagiging emosyonal ako. Pagdating doon ay humingi ang ospital ng 50,000 na down payment at binigay agad yun ni Jonas nang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, nung naging maayos-ayos na ang papa ko, ay tsaka ko kinausap si Jonas. Hindi pa rin niya ako iniiwan sa pagkakataong yun, Mama Mia. Hindi siya umaalis, kahit na alam ko na may obligasyon siya sa kanilang mga negosyo. Jonas, ano bang bank account mo at itatransfer ko na lang yung bayad ko? Hindi na, wag na. Ano bang hindi na? Bayad yun Salamat at nasa sound mind ka kagabi at ikaw ang nagdesisyon ng lahat. Alam ko na nahihirapan ka at alam kong nag-hysterical ka kagabi. Kaya pasensya ka na kung ako nang nagdesisyon na ilipat dito ang papa nyo. Ayos lang yun, mabuti nga yun dahil mas naaalagaan siya dito. Pero yung 50,000 kaya ko namang bayaran yun. Alam ko naman, kaya mo, kaya lang hindi ako nagpapabayad. Tulong ko na yun at regalo ko na yun para sa papa mo. Mama Mia, buti na lang at hindi pa masyadong naapektuhan ang katawan ng papa ko. Mild stroke ang nangyari sa kanya. Nakakapagsalita siya pero hindi nga lang masyadong klaro. Pero naiintindihan naman. Doon ay pinakilala ko na rin si Jonas sa kanya nung magising siya. Hindi kasi talaga ako iniwanan ni Jonas. Meron naman siyang mga damit sa kanyang sasakyan kaya nakakapagbihis siya. Nahiya din akong papuntahin siya sa bahay namin.
Mama Mia, maayos-ayos na ang bahay namin noon at hindi na barong-barong pero alam kong walang-wala yun sa bahay nila. Alam ko kasi na napakayaman ni na Jonas. Pagkatapos noon ay nag-usap kaming dalawa. Sabi niya ay wala raw siyang hihilinging kapalit sa kanyang mga naitulong sa akin. Pero sabi ko naman ay matagal ko na siyang gusto. Yun lang ang nagpatulak sa akin at nagsabi sa akin na talagang seryoso siya sa kanyang intensyon dahil hindi niya ako iniwanan. Kaya naman sa araw din na yun nung nakalabas ang papa ko sa ospital ay binigay ko na rin kay Jonas ang oo ko. Naging masaya ang relasyon naming dalawa. Mabait si Jonas. Oo, medyo may pagkababaero minsan, naglalike ng mga post ng ibang mga sexing babae, pero never naman siyang nagbabae talaga. Tumitingin lamang siya kapag may nakakasalubong kami, pero never naman na binigyan niya talaga ng pagkakataon ng sarili niya na mambabae. Kaya naman, pinayagan ko na lang ang ganon. Sino ba naman ang perpekto, diba? Ako nga hindi perfect eh. At isa pa, ayos na yun dahil alam ko naman talaga na ganon ang mga lalaki. Pagkalipas ng mga taon, Mama Mia, last year lamang, January of 2024, nung mag-propose si Jonas sa akin. Pinakilala na rin niya ako sa mama niya nung minsang nagpunta ang mama niya sa lugar namin. Malayo kasi talaga ang lugar ni na Jonas kaya hindi ako nakakapunta doon. Isa pa, Mama Mia, nahihiya din talaga akong pumunta sa lugar ng lalaki. Para bang ako yung pumupunta doon at ako yung nagbibigay ng sarili ko sa kanya kaya hindi ko yun ginagawa. Nung makilala ko ang mama niya ay may pagka-stricta ito pero hindi naman matapobre. Ayos naman. Ang sabi niya lang sa akin ay wag na wag ko raw sasaktan ang uniko iho niya. Nag-iisang anak lang niya daw itong si Jonas. Hindi kasi kami magkasama ng papa niya. Kaya si Jonas lang ang meron ako, iha. Kaya sana wag mong sasaktan tong anak ko, ha? Tatanggapin kita hindi dahil gusto kita. Tatanggapin kita dahil mahal ka ng anak ko. Prangkang sabi sa akin ng mama niya. Alam ko, Mama Mia, na hindi ako gusto ng nanay niya pero wala nga siyang magawa dahil ako ang mahal ng anak niya. Naging sapat na rin naman yun sa akin dahil nangako naman siya na hindi raw siya makikialam sa aming dalawa ni Jonas as long as hindi ko sinasaktan o dinidehado ang kanyang anak. Matapos ang proposal, Mama Mia, March ay magpipiesta sa kanilang lugar. Inaya niya ako. Sige naman na love, pumunta ka na dun sa amin. Kasi 'di ba, hindi ka pa nakakapunta sa amin eh. Ako, ilang beses na akong pumupunta sa inyo. At alam naman na rin ng lahat ng tao na ikakasal na tayo September this year, 'di ba? Hindi na siguro nakakahiya na pumunta ka sa amin. At kilala ka na rin ng mama ko. Alam na rin niya na iniimbita kitang pumunta doon. Wala akong nagawa, tama din naman si Jonas. Kailangan ko na ring makilala ang kanilang angkan, Mama Mia. Ang plano noon ay mananatili ako sa kanila ng 3 araw. Sakto kasing Saturday ang piyesta, Mama Mia. Kaya mananatili ako hanggang Sunday doon at Monday na kaming uuwi ni Jonas. Nakalive ako ng Friday at Monday, Mama Mia. Friday nung bumabiyahe kami ay medyo kinakabahan ako. Paano kung katulad ng nanay ni Jonas ang iba nilang mga kamag-anak? Pero alam ko naman na hindi ako pababayaan ni Jonas. Alam kong mahal ako ng boyfriend, fiancé ko. Kaya napanatag na rin ang loob ko. Nung nakarating ako doon ay nawala lahat ang agam-agam ko dahil tanggap ako ng buo nilang angkan ng kanyang mga pinsan. Tinatanong nga nila si Jonas kung may kapatid raw ba ako o may kasing ganda ko doon sa lugar namin dahil gagawin din daw nilang girlfriend at fiancé. Natatawa na lang ako. Napakaswerte mo naman talaga, Jonas, at napakaganda nitong babaeng dinala mo, ha? Sana wag kang tumulad sa papa mo. Sana ito lang talaga. Narinig ko pang pasaring sa kanya ng kanyang tiyahin. Si Jonas nga pala, Mama Mia, ay anak sa labas. Hindi ko na alam at hindi ko na inusisa ang tungkol sa bagay na yon dahil sabi niya ayaw daw ng mama niya na pag-usapan yon. Ang kanyang mama raw ang nagpalaki sa kanya. Apelyido ng lolo niya ang dala niya.
Pagkatapos ng fiesta ay sabi ng mama niya ay iniimbitahan daw kami ng papa ni Jonas sa isang resort daw. May pamilya kasi ang papa ni Jonas, Mama Mia. In short, naging other woman ang mama niya. Pero hindi naman daw niya pinilit ang sarili niya dun sa lalaki. Nung nabuntis siya at sinabi niya dun sa papa ni Jonas na buntis siya at sinabi ng papa ni Jonas na hindi raw niya maipakikilala ang bata sa karamihan kasi nga eto ay anak sa labas, ay sinabi ng mama ni Jonas na sa kanya raw niya ipa-apelyedo ang bata. Nung nakarating kami sa resort ay masayang masaya pa ang lahat. Hanggang sa dumating na nga ang papa ni Jonas. Mama Mia, oo, tama ang iniisip nyo. Nanigas talaga ako nung makita ko kung sino ang ama na tinutukoy ni Jonas. Kaya pala hindi niya masabi-sabi sa akin kung sino talaga dahil influential pala itong tao. Walang iba kundi si Mayor. Si Mayor na siyang nakauna sa akin. Si Mayor na siyang naging sugar daddy ko sa loob ng 1 taon. Si Alden. Pareho kaming gulat na gulat nung makita namin ang isa't isa. Kasama pa niya talaga noon yung kanyang bodyguard na pinagkakatiwalaan na siyang nakakaalam tungkol sa aming dalawa. Mama Mia, nanlaki ang mga mata ni Alden. Nanlaki din ang mga mata ko nung mga panahon na yon. Oh, eto nga pala ang papa ko. Papa, eto nga pala ang pinakamamahal ko, si Lara. Hindi ko alam noon, Mama Mia, kung paano magre-react nang biglang inilahad ng papa ni Jonas o ni Alden ang kamay niya sa akin. Inabot ko naman yon para wag magtaka ang mga taong nakatingin at nakamasid sa amin. Pero palihim niyang pinisil ang palad ko. Nangilabot ako nun, Mama Mia. Gumapang ang mga kuryente sa katawan ko. Naaalala ko ang mga maiinit na sandali naming dalawa. Oo, Mama Mia, may nangyayari na rin naman sa aming dalawa ni Jonas. Pero aaminin ko po sa inyo na pagdating sa bagay na yon ay wala siya sa kalingkingan ng ama niyang si Alden. Kaya lang si Jonas ang mahal ko. Pero paano ko ba ito lulusutan? Paano ko ba sasabihin sa mahal ko na yung ama niya ang naging benefactor ko dati? Yung ama niya ang gumagalaw sa akin nung hindi pa kami magkakilalang dalawa. Kahit na awkward, kahit na hindi ako komportable ay pinilit ko pong makisama at pinilit ko pong ayusin ang sarili ko nung araw na yon, Mama Mia. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon na magkausap kaming dalawa ni Alden. Gabi na yon, tulog na si Jonas sa kwarto namin dun sa resort at tulog na rin ang lahat. Lumabas ako para magpahangin. Ang hindi ko alam may nakamasid para sa akin si Alden. Pabalik na sana ako ng kwarto namin ni Jonas nung bigla niya akong hinila at pinapunta dun sa may madilim na bahagi. Nandito ka lang pala, Lara. Alam mo bang kay tagal-tagal kitang hinanap? Alam mo bang hindi kita makalimutan? Sabi niya sa akin. Nagpumiglas ako nun, Mama Mia. Bitawan mo ko. Bitawan mo ako dahil kung hindi, sisigaw ako. Sige, sumigaw ka. Sumigaw ka nang malaman ng anak ko na ako nakauna sa'yo. Nang malaman ng anak mo na akin ka bago naging kanya. Medyo nahiya ako dun sa sinabi niya, Mama Mia. Doon ay umiyak na ako. Nakiusap ako sa kanya na kung pwede ay wag na naming ipaalam sa kahit na sino ang tungkol sa namamagitan sa aming dalawa. Pwede naman yun, pero please wag mo nang hingin na kondisyon na may mangyari ulit sa atin. Maawa ka naman sa anak mo. Hindi mo na nga siya kinilala, diba? Dahil hindi pwede kasi may asawa at pamilya ka na. Tapos ngayon aagawan mo pa siya? Makikihati ka pa sa kanya? Tagumpay naman ang strategy ko na yon dahil medyo nakonsensya si Alden at binitawan niya ako. Pagkatapos noon ay pumasok na ako sa kwarto namin ni Jonas at hindi na kami nagkibuan pa ni Alden. Mama Mia, nagdesisyon ako noon na itago na lang habang buhay ang namagitan sa aming dalawa.
na wala na lang ibang makakaalam tungkol doon, na kaming dalawa na lang at ibabaon na namin ang lahat ng yun sa limot. Matapos ang bakasyon na yun ay umuwi ako sa amin. Nag-leave ako at nag-additional ng 3 pang araw dahil wala talaga ako sa wisyo noon na pumasok. Inantay ko na manggulo si Alden pero hindi naman. Kaya ang buong akala ko ay ayos na ang lahat. Bumalik na sa normal ang takbo ng buhay ko at inisip ko na bawang panaginip at bangungot na lamang ang nangyari sa amin noon ni Alden. Makalipas ang ilang mga linggo, Mama Mia, nung biglang pumunta sa pinagtatrabahuan ko ang mismong mama ni Jonas at ang iba pa niyang mga tiyahin. Ano, ma'am? May naghahanap sa'yo dun sa labas. Galit na galit mama raw ni Sir Jonas. Kinabahan ako nun, Mama Mia, nung tinawag ako ng guard. Bawal kasi silang pumasok sa loob at dun lang talaga sila sa reception area kung hindi naman sila kliyente. Tita, bakit po? Mag-uusap tayo. Kung ayaw mo may skandalo dito, lumabas ka at pumunta tayo sa ibang lugar. Mama Mia, nagpaalam ako sa boss ko. Hindi pa sana ako papayagan pero sabi ko emergency. Sumama ako sa kanila. Ibang-ibang mga tingin nila sa akin kaysa noong nandun ako sa lugar nila at nakikipiesta. Pumunta kami sa isang lugar. Isang lugar na tahimik. Pagdating namin doon, pagkababa pa lang namin sa sasakyan ay agad na akong sinampal ng mama ni Jonas. Alam na namin ang totoo. Po, alam na namin ang totoo. Alam namin na naging kalaguyo ka ng ama ni Jonas. Naging kalaguyo ka ni Alden. Hindi ko alam kung saan nila nalaman yon, Mama Mia. Paano po? Paano namin nalaman? Hindi na importante yon. Ang importante, alam ko na kung anong uri kang babae. At hindi ikaw ang nababagay na babae sa anak ko. Matagal na kitang hindi gusto at alam mo yon, di ba? Pero kinonsinti ko ang anak ko. Dahil alam kong masaya siya sa'yo, dahil alam kong mahal ka niya. Pero sa nalaman ko ngayon, alam kong hindi ka nararapat sa anak ko, kaya lumayas ka at huwag ka nang magpakita pa sa kanya. Pero mahal ko po si Jonas. Pwede bang kausapin ko na muna siya? Wag na. Hindi mo na siya dapat kausapin pa dahil alam na rin niya. Pero alam ko ang anak ko. Alam kong martir ang anak ko pagdating sa pagmamahal. Kaya sigurado ako na pupuntahan ka pa rin niya patapos ang ilang mga buwan. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Wag na wag mo nang kakausapin ng anak ko. Mag-resign ka sa trabaho mo. Lumipat kayo kung saan man at wag na wag ka nang magpapakita sa kanya. Dahil kapag nalaman ko, ilalabas ko ang baho mo. Ilalabas ko ang baho ninyong dalawa ni Alden. Wala akong pakialam sa kanya dahil hindi naman niya ako asawa. Siguro ito na nga ang pagkakataon para masira ko ang pamilya nila. Mama Mia, pinagbantaan ako ng husto ng mama ni Jonas. Wala akong nagawa. Dahil unang-una, ayoko maiskandalo ang buhay ni na Alden. Pangalawa, ayoko ring madamay sa iskandalo si Jonas at lalong-lalong ayokong malaman ng pamilya ko ang ginawa ko sa sarili ko para lang makapagtapos ako ng pag-aaral. Mama Mia, kahit na masakit sa loob ko, pagbalik ko sa opisina ay agad akong nagpasa ng resignation letter. Agad akong nag-text kay Jonas. Sinabi ko sa kanya na sa susunod na lang na mga araw kaming magkita kung nais pa niya akong makita. Hindi naman siya nag-reply, Mama Mia. Pag-uwi ko ng bahay, ay nagpaalam ako sa papa ko. Ang sabi ko, pupunta ako ng Maynila dahil meron akong pupunta na kaibigan na may trabahong ini-offer sa akin doon. Pero ang totoo, Mama Mia, ang totoo noon ay sa araw din na yun ay nag-asikaso ako ng pag-a-abroad ko. May tita kasi ako na nag-o-offer sa akin na matagal na, Mama Mia. Nung nalaman niyang nakapagtapos ako ay inoferan niya rin agad ako na makapagtrabaho sa abroad kasama siya. Agad ko yung tinanggap noon, tinext ko siya, tinawagan ko siya para lang asikasuhin ko na ang papeles ko.
2 araw bago ako sumakay ng eroplano papunta sa ibang bansa, ay nakatanggap ako ng mensahe mula kay Jonas. Gusto niyang magkita kaming dalawa. Nireplyan ko siya, Mama Mia, ang sabi ko, wag na. Humingi ako ng tawad sa kanya at sinabi ko sa kanya lahat ng katotohanan. Sabi kong hindi ako nararapat sa kanya kaya mag-move on na siya sa akin. Matapos kong ilahad ang lahat ng katotohanan ay hindi naman din siya nag-reply. Natuloy ako sa labas ng bansa at nag-abroad, Mama Mia. Hindi rin natuloy ang supposedly kasal namin September last year. Hindi ko na sana ilalahad itong kwento ko. Itatago ko na sana ito habang buhay pero isang balita ang dumating sa akin. Nito lang, March. Ang sabi nila, may ibang girlfriend na raw si Jonas. May ibang babae na raw siya at ang babae daw ito ay kabilang din daw sa isang maimpluwensyang political clan sa kanilang lugar. Bagay na bagay sa kanya, sabi ko noon sa utak ko. Sinulat ko rin to, Mama Mia, para makahingi na rin ng tawad ulit kay Jonas. Jonas, alam kong masaya ka na ngayon. Sana tuloy-tuloy ka nang maging masaya at sana tuloy-tuloy na ang kaligayahan mo. Sana rin ay napatawad mo na ako. Siguro nga hindi talaga tayo nararapat para sa isa't isa. Pero sana naintindihan mo rin ang mga ginawa ko dati. Hindi kasi ako lumaking katulad mo. Hindi ako lumaking handa na ang lahat para sa kinabukasan ko. Kami kasing mga mahihirap, kailangan pa naming pagdoble kayod ang isang bagay bago mapunta sa amin. Kung hindi kami kakayod, walang mangyayari sa aming mga buhay. Kaya sana maintindihan mo na kumapit lang din ako sa patalim nung mga panahon na yon. Mahal na mahal kita, Jonas. At hangad ko lang ay walang iba kundi ang tunay mong kaligayahan. Mama Mia, maraming salamat po kung sakali mang mapili ninyo itong liham ko na i-ere sa inyong programa. Isa nga po pala kayo sa mga gamot ko sa aking homesickness kapag namimiss ko na ang Pilipinas. 3 taon pa kasi ang igugugol ko dito bago ako makauwi. Yun kasi ang kontrata ko, Mama Mia. Wala pa akong 1 taon dito. Mag-1 taon pa lang ako nitong May, Mama Mia. Sana may napulot kayong aral at may napulot din kayong inspirasyon mula dito sa naging kwento ng buhay ko. Maraming salamat talaga dahil sa inyong programa ay unti-unti akong nakakapag-move on ng tuluyan mula sa masakit na nangyari sa aking relasyon nung nakaraang taon. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nagmamahal at labis-labis na nagpapasalamat sa inyong programa, Lara. Grabe naman, napakaliit naman ng mundo, ano? Kung sino pa yung sugar daddy mo, siya palang naging tatay ng taong mahal mo. Grabe naman talaga. Parang malapelikula itong pangyayaring ito. Kaya lang walang happy ending. Pero may happy ending para sa'yo, Lara. Hindi pa nga lang siguro dumadating. Balang araw ay malalaman mo rin kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay na nangyayari sa iyong buhay. At sana, sa pagdating ng araw na yon ay magiging tuluyan ka ng maligaya at masaya. Dahil ako ay masaya kasi nagkaroon ka ng courage na i-share ang iyong kwento dito sa ating programa. Masaya ako dahil pinagkatiwalaan mo ako dito sa napakasensitibo naman talagang parte ng buhay mo. Kaya maraming salamat. Although meron pang mga unanswered na mga tanong namin, kung nasaan na ba ang mama mo, anong nangyari sa 2 mong mga kapatid, 'di ba, nalaman ba ng papa mo ang tungkol sa iyong nakaraan, natanggap ka ba? May mga ganun pa kaming tanong. Kaya kung may dugtong pa yung kwento mo, kung magkaroon man ng panibagong lalaki o panibagong pag-ibig o panibagong challenge sa buhay mo, you are always welcome to write again dito sa ating channel. Nang sa ganun ay masagot din yung iba naming mga tanong. Alam mo naman kami, mga marites kami by nature, kaya marami kaming tanong, 'di ba? Charot lang. Anyways, again, maraming
maraming salamat sa iyong pagtitiwala ditong ating programa. Kung ikaw na nakikinig ngayon, ako, alam kong medyo nakarelate ka rin dyan, 'di ba? Hindi man sa kapit pataliman na part, pero dun sa kahirapan, ako naman, sana ang binoto nyo nung Lunes ay mga mabubuting politiko at mga politiko talaga na makakapagbago ng ating mga sitwasyon at ating buhay. Sino na bang nanalo ngayon? Charot lang. Wala na akong pakialam dyan sa politics, pero bumoto ako. At sana rin, hindi tayo bobo tayo, kundi boboto tayo, lalo na sa susunod na eleksyon na ang ihahalal natin ay President, Vice President, and the other 12 senators. So, ngayon pa lang ay ano na tayo ha, maging mapanuri na tayo, manood tayo ng news, magbasa tayo, wag lang tayong umasa sa mga vloggers at sa iba pang mga fake news. Sana marunong tayong mangilatis kung fake news ba ito o hindi. Ganon, okay? Well, anyways, dumating na tayo sa politics, tapos na yung eleksyon. Anyways, maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta at pagmamahal dito sa ating channel. Please like and share this video. Sana naman i-share nyo ito at i-like nyo ito nang sa ganon ay marami pang ma-inspire. At baka naman makaabot ito kay Jonas, malaman niyang siya si Jonas, mag-send din siya ng sarili niyang version ng kwento o di kaya ng kanyang sariling kwento rin. Ako, maraming salamat sa inyong lahat. Ako po'y labis na nagpapasalamat at talaga namang itong aking atay at puso ay nanlalaki sa sobrang tuwa ng inyong suporta. Please do like and share sa mga nanonood ngayon, sa mga hindi pa po natin subscribers. Please, paki-subscribe na rin dito sa channel natin at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa tuwing meron tayong bagong upload na inilalabas. At wag na wag nyong kakalimutan na kung may sarili kayong kwento, email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Hanggang sa susunod, dito lamang sa paborito nyong programa. Maraming salamat. I love you all so much. At magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye!